Dili ko mag-evangelistic, ha? Tablan itong Biblia, Book of James. Nagatuon kita sa libro sa James about, sige daw ba? Unsay wali katong Domingo? Review. Kay ika-upat na ni. Duha ka Miyerkules, duha ka Domingo, katong Domingo, ug ikaduha ka Miyerkules karon. Same topic, what makes a Christian mature? Unsay makahimo sa Kristohanon nga hamtong? Unsa man ang hamtong? Dili bata-bataon. Ang hamtong buot ipasabot, ang iyang batasan og kinaiya mihaom sa iyang edad, mo nay hamtong. Dili pwede ang imong edad 40 anyos, ang imong batasan mo gihapon og 20 anyos. Bata-bataon na di na hamtong. Ang hamtong bisan pag 5 anyos, ang iyang kinaiya 5 anyos, ay, hamtong na. Hamtong ning bataa, oh. Masugo na, ang uban 5 anyos, di pagit masugo. Aka na, di na hamtong. Immature ba na? So, atong ginisgutan din, what ang naghisgot about physical maturity? Naghisgot og spiritual maturity. Espirituhanon nga pagkamtong. Unsay makahimo sa Kristohanon nga hamtong, mature. So, sa mga nag-take note, kisa pa'y makahinumdom. Unsay una that makes a Christian mature? Sufferings, temptations, and trials makes a Christian mature. Ikaduha? Ikaduha. Scripture study makes a Christian mature. Ang pagtuon sa Biblia, mao ni makahimo nato nga hamtong. Ikatulo. Katong Domingo, unsa katong Domingo? Sound speech ang maayo nga inistoryahan. Makahimo nato nga hamtong. Kabalo ba mo sa unsang pamaagi mailan ang tao nga hamtong? Pinaagi sa iyahang inistoryahan. Mailhan nga hamtong. Mang, please. Please, sagot ko, mang. Take hold na. Ang tao, mailhan nga hamtong pinaagi sa iyang inistoryahan. It doesn't matter kinsa ka nga tao, asa ka, nagpuyo nga tao, mailhan yug ka sa imong inistoryahan. Pag naay mangutana, kailan mo ning tawhana? Oo, kanang yaga-yagaon. Mo na siya, sikuan na siya. So, mailhan ta sa atong inistoryahan. Katubi tong tao nga si kuan, iyang ngalan, katong hambugiro. Muna nga ang atong speech, ang atong inistoryahan, ma-identify ta. Amen? Kailan mo ni Pedro? Giingnan si Pedro nga, di ba kauban man mo ni Kristo? Ingon si Pedro nga, dili oy, wa ko kailangan niya. Si Pedro ba tong apostoles ni Jesus? Ingon si Pedro, wa ko kailangan to ka na. Ingon tong babae nga, kauban gyud mo, ang imong inistoryahan, parehas yun mo ni Jesus. Uy, may lahan na ita. Amen? Muna nga, kung asa ka, kinsa imong barkada, may ilhan ka. Kung imong barkada, sugarol, inyong inistoryahan, may ilhan. Kanuna inyong isgutan, manok. Maghisgot mo og tari. Tiada nga tari, hait nga tari, kabil nga tari, daghan nagbihag ka ni. So, mailhan ang inistoryahan. Kung kugihan po ka mo patad, unsay resulta ron? Mailhan gid mo. Inyong color, mailhan. Bisa gunsa. Sa Kristohanon po, mailhan. Yung simba ka kanina, mapunay pangutana. Daghan mo pagsimba, kay Kristohanon man ka. So, mao na imong hisgutan. So, ang tao, mailhan pinagi sa speech. Now, karon nga gabi ikaupat, that makes a Christian mature. Makahimo sa Kristohanon nga hamtong. Ang ikaupat din sa James chapter 2. Taas ni 1 to 13, apan ato lang basahon 1 to 5. Isip pagtawad sa pulong sa Ginoo kung gayong ang tanan sa pagtindog. James chapter 2 verses 1 to 5. Let's read responsibly. I'll read verse 1. You follow reading verse number 2. We'll read together verse number 5. James 2, 1 to 5. My brethren, have not
the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory with respect of persons. Verse 2, kamu basa. For the mirror of happy earth and be alive with full rain, in beauty and peril, and near coming also for death and violence. Verse number 3, and ye have respect to him that weareth the gay clothing, and say unto him, sit thou here in a good place, and say to the poor, stand thou there, or sit here under my footstool. For ye not then partial in yourself, and your own judgment of Verse number 5 together. Hearken, my beloved brethren. Have not God chosen the poor of this world rich in faith, and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him? May God bless his holy word. Let's pray. O Dios, nga labing gamhanan, Ginoo, dako ang among pagpasalamat kanimo nining matahom nga gabi nga kami nakaawit kanimo sa mga espirituhanon nga mga alawiton, mga awit pagdaig sa imong buhi nga ngalan. Salamat Ginoo sa kadasig, salamat sa kalipay, salamat sa kadaugan karon nga adlaw, salamat Ginoo sa imong pag-amping sa matag usa kanamo, salamat sa kusog imong gihatag kanamo sa pagtrabaho, salamat sa protection sa imong biyahe, ikaw nagauban, nagaamping sa matag usa kanamo o Dios. Amahan, daghan pang mga butang akong tagsa-tagsahon nako kini pagpasalamat, dili igo ang among oras samahan. Apan Ginoo, salamat sa tanan nga imong nabuhat, sa imong gibuhat ug sa imo pa nga pagabuhaton sa among kinabuhi. Tanan nga dungog himaya ug pagpasalamat among gibalik nganha kanimo, isip among Dios ug manluluwas. Bisan pa Ginoo sa pagtuon sa pulong karon gabi. Ikinahanglan namo ang guidance sa balaan nga espiritu aron masabtan ang imong mga pulong sa simple nga pamaagi. Giyahi kami amahan, bisan pa sa imong alagad, ubos nga alagad, magsaysay sa imong mga pulong. Amahan, ang akong ineskwelahan, dili igo. Ang akong kahibalo, Ginoo, dili supisente. Aron Ginoo, tungkaron ang imong balaan nga pulong. Pan kami, naghangyo o kaalam gikan kanimo. Nga imong kaming giyahan, aron masabtan imong pulong sa simple nga pamaagi. Giyahi kami, pinagi sa balaan nga espiritu. Among kinitugyan, uban sa paglaom nga among madawat, pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik sa itong lingkuranan. Dinhi sa Book of James, chapter 2, verses, atong versikulo 1 hantod sa 13. Sumala sa, kung giingon ka ganina, same topic. What makes a Christian mature? Unsay makahimo sa Kristohanon nga hamtong? Kay bisan kita mga ginikanan, dili yun ta ganahan ang atong anak bata-bataon, di ba? Kasabaan ba kayo? So, wa man kay buot, 10 anyos na ka, di gyapon ka kabalo manghugas ng plato? Ba di taganahan na ng immature nga bata, kanang bata nga iyahang edad wala mo haom sa iyahang batasan, nga nag-edad nag 15 anyos, di gyapon manglimpyo og balay, di gyapon kabalo manghugas og plato, di gyapon kabalo manilhik, imong kasabaan kay immature ba nimo? Wa man kay buot. Mo na siya ang immature. So say ginagamit nato nga term way buot. Pero ang insakto gyud na siya buot. Ang insakto gyud na immature, bata-bataon. Kay ang edad niya taas na, apan ang iyang kinaiya bata paghihapon. So immature na nga klase sa bata. Now karon sa espirituhanon tanga side, dili sa lawas nun. Sa espirituhanon, sa maning espirituhanon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Unsa may makahimo nato nga hamtong, mature. Now, number 4 na ni sa series nato that things that makes a Christian mature. Ang number 4, sincerity. Sa Bisaya pa, pagkamatinud-anon. Another term, gikan sa English nga word, sincero. Diba? Matinud-anon. Sincero. Muna siya ang word nga sincerity. Ang makahimo di ay nato nga hamtong dapat sincero ta. Kay kung dili ta sincero sa pagpangalagad sa Ginoo, magpabilin gyud ta nga immature. Dili hamtong, bata-bataon lang gihapon. Unsa maning word nga sincerity? Sa pagpangalagad nato sa Ginoo, natay tulo ka adlaw nga ginahimo, natay Domingo, Miyerkules og ano pa gyud?
Birnes, natay Domingo, natay simba sa Domingo. Alas 9. Natay simba sa Merkules, alas 6:30. Natay prayer warrior inig Birnes, same time, alas 6:30. Na kung imo ning tanawon ning tulo ka bahin, magrepresent na sa ato ang physical. Ang atong lawas, kinahanglan ni mukaon og katulo sa usa ka adlaw, di ba? Sa usa ka adlaw natay unsa man? Sa itong kaon? Pamahaw, paniudto, og panihapon. Makatesting ba mo anang di mo makakaon og pamahaw? Pastor, di bang ko nagapamahaw? Kapira man ako problema. Makaya pa na, pamahaw. Distingi ka ni, ayaw pamahaw. Ayaw paniudto. Ayaw na po panihapon. Unsay mong bation? Maluya ka. Uban, hyperacidity, maglabad ng ulo, lain ng ginhawa, apektahan ng ulcer. Daghan kag bation. Ang mahitabo sa tao nga dili tarong iyang kaon, ulcer. Ang uban gani, worse ang ulcer. Ang ilahang hugaw sa guldugo na. Kay ang iyang tinai, wa nay gigaling. Kay sulod sa atong tinai, nagagrind man na. Unya, kay wa naman siya galingon, sang imong tinai, masamad siya. Kay nagagaling siya nga walay, ang mismo ang galingan gani. Di gani na paandaron nga way mais, kay madaot ang ipon. Sumaw po na sa atong tinai, dapat naa siya sulod para inigaling niya dili madaot ang tinai. So iyang i-grind dito sa sulod. So kung dili ta makakaon og tarong or pananglitan ang imuhang kaon wala sa oras, madaot ang imong lawas. And that's the same true sa spiritual life. Now, sa atong espirituhan nga kinabuhi unta, na ang ato ang ingon ni Jesus, dili mabuhi ang tao pinaagi sa tinapay lamang. Apan sa matag, pulong nga nagagula pinaagi sa baba sa Dios. So, gikinahanglan gyud nato ang pulong sa Dios. Buntag, udto, hapon, grabe. Digata mo lapas og langit, anak pastor. Mamunay time na yun sa uban. Sobra naman ta na kabalaan. Sultihan mo na ko ang pagbasa sa pulong sa Dios di ni manubra. Kanunay ta kulang. Ugwa gyud ni sobra sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Bisan pastor, dili manubra ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Gani gingon sa pulong sa Dios, pamalandungan kini adlaw og gabi. Amen. Si David ingon pa niya, may meditation na aragyod sa pulong sa Ginoo. Ingon pa niya, ang akong kalipay naa sa pulong sa Dios. Si David nag-ingon, ang akong kahibalo labaw pa sa akong mga mangtutudlo kay akong pagpamalandong naa sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios makabright. Amen. Ug mao gyud nay tinuod. Mismo inyong pastor nagwali karon grade 5 rin taon . Pero pasalamat ko nga naay pulong sa Dios. Ug mao gyud ni ang nakatabang sa kuha, pulong sa Ginoo. Dako gyud kaayo og katabang ang pulong sa Dios. Gusto ka ma-bright, basa sa pulong sa Ginoo. Sa Kristohanon, what makes a Christian mature? Sincerity makes a Christian mature. Kung gusto ka maghamtong, di kinahanglan sincero gyud ka sa pulong sa Ginoo. Amen. Mamahaw ka, maniudto ka, manihapon ka. Amen? Muampo ka, mubasa ka sa Biblia, kung mahimo, snack pa gyud. Palit og turon, palit pa kag syakoy, palit pa kag binignit, kini atong baba, murag, bisag unsa ipaslak, mukaon gyud. Ang problema nato, ang atong spiritual life, kusog mukaon ang atong lawas, tambok ang atong lawas, baskog ta sa lawas, pag-abot sa espirituhanon, himatyon in town ang espiritu. Nga naman, walay sulod sa pulong sa Ginoo ug walay gana maghisgot na ganing pulong sa Ginoo. Busy ko, ako panahon na. Mao man gyud ni nature sa tao. Nature gyud ni sa atong lawas. Wa tay panahon sa Ginoo, pero para sa atong kaugalingon. Permente. Nagid tay panahon, kimahat ug ta mapas mo. Di ta trabaho ani, di ta kaon.
Di ba? Pero ang kamatuoran mao ni dapat unta balanse. Ma-physical o spiritual dapat balance. Amen? Dili man pwede nga ang ato orang lawas dako unya ang atong espirituhanon malnourished. Mao ni mahitabo basta kulang og kaon. Malnourished. Kita mong tao nga malnourished. Kanang skin and bone na lang ba? Kita ra mong tao nga payat na kayo. Bisag di siya adik, malaan siya adik. Tungod gay sa iyang lawas. Wagod siya bisyo, pero mao gid iyang lawas. Kusog siya mukaon, pero mao gid iyang lawas. Muna sa ato pod espirituhanon, mao ta spiritual side. Timan-an gid nato Kristohanon ang makahimo ra gyud nato nga mature sincerity. Amen. Sincerity sa pulong sa Dios, pag-abot sa simbahan, dili pwede atong kumidyahan ang pag-alagad sa Ginoo. Amen? Dili pwede nga moanhi ra kada. Respetuhan nato adto tag simbahan karon. Dapat ingon sa pulong sa Ginoo mismo si Jesus niingon, ang inyong baba nagalitok kanako. Apan ang inyong kasing-kasing layo kanako. Kabalo mo sana? Dili sila sincero. Di sila sincere, walay sincerity. Nagalitok, nagaawit, nagahisgot sa ngalan sa Ginoo. Apan ingon ni Jesus, ilang kasing-kasing wala nako. Ay hupunta sa ato Kristohanon na amang gyud dinhi sa simbahan karon. Ayaw sayanga ang panahon. Nga nakasulod tag simbahan, nakapamalandong ta sa pulong sa Dios, dapat ang atong kasing-kasing sincero. Amen? Dapat ang atong pag-anhi, dapat sincero ta. Kay ang Dios wala ra ba nagtan-aw sa atong presensya ingon sa Biblia, ang gitan-aw sa Dios ang atong kasing-kasing. Mao gyud na ang concern sa Ginoo. Dili concern ang Ginoo sa imong gisulob. Ang Ginoo dili concern pila imong gihulog dinhi sa offering. Ang Ginoo concern kung unsay naa sa imong kasing-kasing. Gani sa Biblia, ang babaeng balo ingon sa Biblia naghatag og 2 ka sentimo. Unya naay taong dato naghatag og daghang salapi. Si Jesus nangutana, paminaw ninyo. Kinsay matinud-anon nga naghatag? Simple lang tanaw, katong yung dato, daghan kayo yung gibutang. Apan ingon ni Jesus, sa tinuod lang ang babaeng balo. Sa diyang naghatag siya sa 2 ka sentimo, ingon pa sa pulong sa Dios, gihatag niya tanan. Buot ipasabot sa 2 ka sentimo nga iyang gihatag. Ingon sa pulong sa Dios gani, she gave all her living. Gihatag niya tanan niyang panginabuhian. Maura gito inaan niya. Iyang gihatag tanan. Pero ang dato, iyang gihatag daghan kayo. Pero wa ratoy 1/4 sa iyang gibilin. Mamang gini nature sa tao. Pero ingon sa pulong sa Ginoo, sincerity. Ang Ginoo, concern kung unsay naa sa atong kasing-kasing. Amen? O di gyud ta maghamtong kung di ta sincero sa pag-alagad sa Dios. Magpabilin gitan immature. Bataon gihapon. O kabalo mo, nature sa bata nga bataon. Gamay lang istorya. Mabikil tanaw niya sa Bisay kina. Kita mo kay mo niya Bisay? Isa nakasapon niya Bisay kanina. Giingnan ako nga di ka kaliguon niya. Unsay ang gibuhat? Hilak siya, dagan siya sulod, lamba niya sira. Bataon. Pananglitan, 15 anyos, unya ingon ato iyang buhaton, at budigahon, binako ba? Pero pasagdan lang sa nako kay 4 anyos naman siya. Pero istoryahan gyapon. Istoryahan, disiplinahon. Pero kung 15 anyos, unya ingon ato ang buhaton, murag, mapangag yun. Pero kasabot ko kay iyang edad 4 anyos pa man. So makonsider nato sa atong spiritual side, espirituhanon, sa atong pag-alagad sa Ginoo, kasagaran gyud sa Kristohanon, kasagaran gyud sa manik simbahan. Dili magdugay kay di ko ganahan mo balik dito kay maigo man tagwali. Mao gid ni problema sa simbahan. Og di gyud na nato ikalimod. Now, ang pulong sa Dios mo sugot tag sa dili. Tingali mo yung kang ako gigibirahan ni pastor. Kuwang nalagnalan. Na sultihan ta mo igsoon sa pagtuo. Kung naigo mo ani nga wali. Sultihan mo nako. Una nga naigo ani. Ako nga naghimo sa wali. Ako mo'y abi gyud ninyo siguro og sincero na gyud si pastor.
Siguro tanaw gyud mo balaan na gyud na kay pastor na. Pangutan mo na ko, pila ka pastor to prisuhan? Murag di na siguro to maihap. Pila ka pari to prisuhan? Di sa na to maihap. Daghan na diri sa Cagayan, daghan. Di na lang ta maghisgot og ngalan. Kabalo mo sa problema ana kay dili sincero sa Ginoo. Mga sa atong spiritual life, dili ni magmatter kung unsa ka nga tao o kinsa ka nga tao. Basta kay di ka gani sincero, impas yung ka, tikangkang yung ka sa yawa. Na pastor man ka o mamembro ka sa simbahan, ang yawa, kanunay ra sa gapangita og binta atong kinabuhi. So, sincerity, mao gid ni ang maghimo nato nga mature. Amen? Sincerity. Natanaw na to, balik ka sa book of James, chapter 2. Yung ba sa Biblia? Verse 2. For if they come unto you, unto your assembly, o tanawa, kung adunay moabot sa inyong tigumanan sa simbahan, a man with a gold ring. Ano na ninyo? Naining sulod. Dinhi sa tubangan ning agi. Unya ingon sa Biblia, tao nga adunay sing-sing bulawan. Tanaw na tabi? Sing-sing bulawan dire. Sa sunod, in goodly apparel. Ang iyang sanina, agaw tingin gyud ba? Mahalong na ba? Goodly apparel. And they come also a poor man in vile raiment. Now, duha. Primero ning sulod, di alahas. Yang sing-sing bulawan, tingali na pa'y kwintas bulawan. Unya, makitaan yung branded yun ang asanina pamurag. Ambot lang kung nabay baligyan na sa Cagayan. Mahal yun ang asanina. Pagkasunod, napoy tao nga pobre ning sulod. Hugaw og biste. Tingali litse ukay-ukay. Pero wala nag-ingon ng Biblia ukay-ukay. Ingon sa Biblia vile raiment. Hugaw. Tingali taong grasa. Verse 3. And ye have respect to him that weareth the gay clothing. Kasagaran yun, ug maog yun niya ang mahitabo, kadtong nagsulob og gay clothing, bot pasabot, mamahalon nga mga sanina, di kwintas, di alahas, unsa pa pulseras, relo, ingon sa pulong sa Ginoo, and say unto him, ingnon nimo tong dato, sit thou here in a good place. Ay, diri ka sir sa tubangan, kani nga bangko sir, kay komportable ka ni ba? Kani. Naingon sa pulong sa Ginoo, diri ka lingkod kay maayo ni nga bangko. Ayon ng plastic eh. Gahi yan. Tunga-tunga pa lang sa wali, masakit na mong likod kani okay, komportable ka ni nga bangko. And say to the poor, ingnon na imong pobre nga, stand thou there. Ay, wala na may bangko. Tindog lang ka. Or sit here under my footstool. Ay, diri yo, napay bakante din eh. Lingkod lang da sa akong tiilan. Yung sa ipayaka sa salog, kay pobre man siya. Pero ang dato, imo gyud i-plaster. Verse 4, unsa may tabo? Are ye not then partial in yourselves? Ingon sa pulong sa Ginoo, ingon sa pulong sa Dios. Dili ba aduna kamoy pagpalabi sa inyong kaugalingon? And are become judges of evil thoughts. Kamo nahimo nga maghuhukom sa dautan nga huna-huna. So, dinhi makita nato the root of insincerity. Ang gamot sa dili pagkasinsero. Atong gisgutan, ang makahimo nato nga hamtong dapat sincero. Amen? Pagka matinud-anon, walay pinalabi. Mao ni siya ang root of insincerity. Partiality. Unsa man ang partiality? Adunay pinalabi. Adunay pabor-pabor. Ang dato, iplastar. Pero pobre, ada, tindog lang da. Adreo, yakal lang da. Di gyud kamay nga, ay sir, ikaw na lang lingkod sa akong lingkuran. Pero dato, sir, ako lang tindog, diri ka saro. Kabantay mo, ingon na. Partiality. Ug mao gyud ni ang kinaiya sa tao. Pag makakita nga arangan, basinday. Makadagit na ni. Mo na kinaiya sa tao. Basin na lang.
Pero ingon sa pulong sa Ginoo, mao na siya ang root of insincerity. Kristohanon, dili gyud ta mahimo nga mature kung dili ta sincero. Amen? O kung dili ta sincero, ang mahitabo ingon sa pulong sa Ginoo natay partiality. Pag naidato, iplastar. Pag tanaw nga, ultimo ra man na. Adi ra na siya, pasagdam. Ang kamot ra na siya iya. Pero pag bisita nga, sir, naiplato, ikaw una sir, kaniyo. Naihumba dire. Pero pobre unyara ka, pauna sa nato ni sila. O, tinuod gud ni. Bisan asa, muadto ka sa panggobyerno. Samot. Muadto ka, bisan manggani sa family reunion. Ka-observe mo sa family reunion. Ikaw nga medyo magulang sa iya, padaplin sa akin ya, hatagan gini pabor kay graduate, abogado naman eh. Pero kadtong mga way ni sila, pigugas o plato. Realidad. Walay ingon nga dinaotay o panglibak ani. Mismo pulong sa Dios nag-ingon. Ug mao ni siya ang gamot sa dili sincero, partiality. Kristohanon, kung dili bitaw ta sincero sa atong pag-alagad sa Ginoo, nagyod ang partiality. Dapat sa simbahan, bisag kinsay moabot, basta bisita sa simbahan, atong i-entertain. Amen? Madato mapobre, gani ingon sa pulong sa Dios, bisan paghugaw og biste. Pero kung hugaw og biste, basta hindi na makaabot dire, basta hindi dura na muslod. To sa pikas sa babawa. Sa taas. Basta amunaw gani ang dato ra. Kumidjar niya ko aha. Pero Kristohanon, dapat walay partiality. Amen? Sa atong pamilya, natay anak, 2, 3. Dapat kung mahimo, dili makita sa imong anak nga mas pinalangga nimo ang kamanghuran. Dapat pantay. Amen? Dili, sa mga, unom kabok ang among anak. Dili man pwede nga inigpalit na mo og sinina, palitan na mong unom. Di man make afford. So, isa-isa lang sa nanginahanglan. Ma, nami kuan, bayro nun nga, sa itong sa eskwelahan? Jersey. Di man ma-afford, magdungan na siya tanan. So, unahon lang sa nato si ate, o unahon lang sa ni si kuan. Sunod na po imo. Pasabtun sila. Dapat walay partiality sa panimalay. Pag-abot sa simbahan, maugi hapon. Dapat sa simbahan, walay partiality. Amen? Saan partiality sa Bisaya? Walay pinalabi. Bisag kinsay mo abot ini atong i-welcome. Bahalag way alahas. Bahalag ang kwintas, itong. Katawa. Saan ang kwintas sa itong? Anong kung bahugaw doon eh? Ang taong grasa bitaw, kwintas o grasa? Kung pananglitan di ay na musulod din nga tanaw ni mo magbuang man eh. Ay kumpiyansa, basig ang sinina aray buang ana. Kunyag istoryahon nimo, wag ka kabayo basig bright pa na nimo. Ingon sa pulong sa Ginoo, ayaw gyud sila i-judge, pinagi silang gisulob. Amen? Pag mosulod sa simbahan, welcome. Amen? Di ta magdepende di og kinsay mosulod, ang importante nga naa ning sulod og simbahan. Dapat walay partiality. So makita na to ha. Mao ni siya ang makahimo sa Kristohanon nga mature sincerity. Og ang babag ani insincerity, dili sincero. Og ang gamot sa tao nga dili sincero unsay hinungdan ani partiality. Mo na kanang naipabor-pabor, kanang naipinalabi, kanang tanaw ni magkandidato ni ato ni matagan nato ni kuano ding kuranan kanang pobre ni kamot nang iya. Ingon sa pulong sa Ginoo, ato gyud nang likayan. I-avoid gyud na nato kay tawag ana sa pulong sa Ginoo partiality. Na ato ta sa verse number 5. Ingon ba sa pulong sa Ginoo? Hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world rich in faith and heirs of the kingdom which He hath promised to them that love Him? O ingon sa pulong sa Ginoo, paminaw, mga hiningugman ako mga igsoon, dili ba ang Dios nagpili sa pobre ni ining kalibutan nga dato sa pagtuo? Poor in this world, unya ingon sa pulong sa Ginoo, unsa daw? Rich in faith.
Pobre tuod maghisgot ta sa panginabuhian, way salapi, walay kwarta, ultimo, ordinaryo, way iniskwilahan, apan unsay ingon sa pulong sa Ginoo? Rich in faith. Unsay buot masabot anang pobre sa kalibutan apan dato sa pagtuo? Buot ibasabot pobre siya, wa siya salapi, siguro minus siyang biste, apan dato sa pagtuo na siya kahibalo when it comes sa pulong sa Dios. Unsaon man ang nakabarong, nakalong sleeve, nakanektay, nindot kayog biste, apan pag-abot sa faith, di gani mo tog Biblia. Ngayon mo simba din niya, di mo tog Biblia? Akong kumbensyon, pag di siya mo tog Biblia, sir. Di ba ka mo tog Biblia? Ay, nagsimba. So, pulos yung pagsimba, di ba ka mo tog Biblia? Mas may ba itong balag lago? O ukay-ukay, o gisi ang gisuot, ang sinina, gisi. Mao na kita. Pero kay mutuo sa pulong sa Dios. Mas may pa to. Amen? Kay rich in faith ang tawag ana. So katong dato, nindot kay postura niya. Istoryahan mo sa pulong sa Ginoo. Di gani magpakabana. Awa ko'y panahon na. Ang iharang ko sa istoryahan, pangwarta. Wa may problema na maghisgot ang pangwarta. Amen? Di kinahanglan man na nato. O di man ta against ang business. Pero ang importante nga naagi tayo pagtuo sa pulong sa Dios. So, Kristohanon, ang makahimo na ito nga mature is sincerity. Dapat sincero, amen? Sincero. Sa pulong sa Dios, sincero ta. Sa pagsimba, sincero, amen? Sa pagampo, sincero. Dili gani ka sincero. Bisan pag muani kag simbahan kung di ka sincero, way pulos. Way pulos yung pagsimba. Bisan pag mubasa kag Biblia kung di ka sincero, way pulos imong pagbasa sa Biblia. Bisan pagampo ka kung di ka sincero, way pulos imong pagampo. Dapat sa tanan natong pagabuhaton, mo simba man ta, mo awit man ta sa Ginoo, mo basa man ta Biblia, mo ampo man ta, kinahanglan ibutang gyud nato ang tibok natong kasing-kasing. Amen? Tinud-anay og sincero. Basig mo simba ko kay para malipay si pastor. Unsay pagtuon ninyo sa kwa easy boy? Bidaw. Wala ta dinhi aron malipay si pastor. Naata dinhi aron malipay ang Ginoo. Amen? Muna nga, atong kasing-kasing ang importante diri, sincerity. Na verse 9. Nakita na ito gaganina, the root of sincerity or insincerity. Mo to say gamot sa tao nga di sincero, ang gamot impartiality, pinalabi. And then, ikaduha, the fruit. Duha ra man yung kabutang. Primero, the root of insincerity. Ikaduha, the fruit of insincerity. Sa chapter 2, verse number 9. Ano to ang fruit of insincerity? Delikado dahil hindi ta sincero. Dapat sincero gyud kay kung di ta sincero, mo ni say bunga. Makita ng bunga. Ingon pa sa Biblia, by their fruit, sa sampay, ye shall know them. Pinaagi sa ilang bunga, mailhan nato sila. Kung saan yung pag-ila sa kapayas, pinaagi sa iyang bunga. Na may kapayas nga, tambok ayo, may kaing dahon, laki di ay. Ang laki, mamunga dili. Mubunga kung kapunon. Kapayas nga laki, di ba kapunon? Kuagudlot. Mubunga gyapon, ang laki. Mubunga na, basahin mo ng kapunon. Putlo ni mo na iyang udlot, mubunga na, pero dili gyud parehas kadaghan sa bunga sa bai. So, adunay gitawag na to nga fruit of insincerity. Ang bunga, ingon sa Biblia, by the fruit, ye shall know them. Pinaagi sa ilang bunga, mailhan na to sila. Ang santol, pananglitan, wa ka kakita og punuan sa santol, pero nakakita ka sa bunga. Kunya, kita mo, na bunga. Ay, na yung punuan sa santol? Karon po ko kita og punuan sa santol. Parehas ni Dr. Sotek, ingon pa niya, first thing, pag-abot niya sa Pilipinas, hangad-hangad yun siya. Layo na ilang biyahe siya nga, wag yun ko kita og pineapple. Kaya nga nyo, pineapple. Di ba pine tree? Apple. Ano na apple? Di ba tree po na? Ingon niya, sa ilang biyahe, sige siya, first thing yun. Libot-libot siya. Wag yun siya kitag pineapple. Kaya iyang expectation, ang pineapple, kahoy. Ignorante, di ba? Kaya iya harang nakita ng
bunga. Wa siya kita sa punuan. Di ay, ang pineapple ay, kagagmay raman punuan di ay. Ingon sa Biblia, mailhan ato pinaagi sa bunga. Kita niya, pag nila sa dahilayan, ay, mo rin ni pineapple. Habi mo na kong kahoy. O at least, nakakita na siya. By the fruit, ye shall know them. Sa una, dragon fruit. Kita ko dragon fruit sa SM. Dragon fruit? Hindi nakakita rin ko sa punuan. Ay, mo rin yung punuan sa dragon fruit. Kami na kong kahoy ng dragon fruit. Usaka raman na yun sa pader. So, by the fruit, ye shall know them. Pinagi sa bunga may ilan. So, karon, fruit of insincerity. Tanaw na to, ang bunga sa tao nga di sincero. Mauni ang bunga sa di sincero. Dili pagka-sincero. Verse number 9. The Bible says, James 2:9. But if ye have respect of persons, kung naamoy pinalabi sa tao, ye commit sin. Unsa ingon sa Biblia, kung natay pinalabi, makaunsa ta? Makasala ta. Dapat way pinalabi. Kaya kung naay pinalabi, nakasala ka sa Dios. And are convinced of the law as transgressors. Sa balaod, nahimo ka nga lumalapas sa balaod. Verse 10. For whosoever shall keep the whole law, bisan pagtipigan nimo ang tibuok balaod, ang napulo kasugo, and yet in one point, and yet offend in one point. Imong gitipigan ang napulo kasugo, unya, nasipyat ka og pila? Usa? Ano sa Biblia? He is guilty of all. Guilty ka sa tanang. Bisan unsa nimo kabuutan nga tao, maayo kay ka nga pastor, nailhan ka nga kugihan, buutan. Nasipyat kag usa. Unsa ray makitan sa tao? Ang imo rang sipyat. Kailan man kita tanan ni Pastor Andalis? Kadungog man kita ni Pastor Andalis. Mayong tao, buutan nga tao. Pero sa dihang ninggawas ang balita, unsa ra may ma-recognize sa tao? Ang dautan ra. Ang katoy ang kamayo, wala to erase na to tanan. Ingon ana ang resulta mo nay bunga. Pila ka tuig gihaguan nimo, gibuild nimo imong ngalan. Sa lang ka kasikpiat, impas ka. Sa tanan na to din eh, verse number 11. For he that said, do not commit adultery. Siya nga nagaingon, ayaw panapaw. Said also, do not kill. Sa napulo kasugo ni. Nagaingon usab, ayaw pagpatay. Now, if thou commit no adultery, kung wa ka nanapaw, yet if thou kill, pero ning patay ka, thou art become a transgressor of the law. Imong gyapon gisupak ang balaod. Unya sa libro sa Mateo, nga bisan pa ikaw nasuko sa imong igsoon, sama ra nga imo siyang patay. Uy, ang kasuko din nato sa itong igsoon, ingon sa Biblia, sama ra nga ato siyang gipatay. So nagilty na ta sa murder. Verse 12. So speak ye and do so as they that shall be judged by the law of liberty. Verse 13. For he shall have judgment. Notice, this is the fruit of insincerity. Pagbantay. Kung niya ka sa simbahan niya, di ka sincero, dili kinasing-kasing, mao ni bunga. For he shall have judgment without mercy. Siya, pagahukman nga walay, kaluoy. That hath showed no mercy, and mercy rejoiceth against judgment. The fruit of insincerity, judgment without mercy. Hukman ka nga walay kaluoy. Di ba naibalaod sa unang electric chair? Isa raman to, sir, no? Ato sa Pilipinas. Nasilutan, isa ra ba? Nasilutan sa silya elektrika. Gihukman siya sa silya elektrika. So, ingon sa pulong sa Ginoo dinhi, naday judgment without mercy sa tao nga di sincero. Sa buti pasabot ni Pastor. Tanawa sa Matthew chapter 5 verse 7. Matthew 5:7. 7. This will explain.
Matthew 5:7. Ingon sa Biblia, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Ulahan ang manggiluluyon, kay makaangkon siya og unsa? Unsay maangkon sa taong maluluyon? Kaluoy. Kung maluluyon ka, naapoy tao nga maluoy nimo. Unsay ingon sa Proverbs 21:13? Proverbs chapter 21 verse number 13. The Bible says, whoso stoppeth his ears at the cry of the poor, kining tao nga dili maminaw sa hilak sa taong pobre, he also shall cry himself. Siya usab muhilak, musinggit, but shall not be heard. Wa po'y makadungog niya. Ang taong manggiluluyon, na po'y maluoy niya. Ang taong way kaluoy, wa po'y maluoy niya. Mao ni siya ang fruit of insincerity. Judgment without mercy. Hukom nga walay kaluoy. Kung dili ka kabalo maluoy, di pug ka kaluyan. Kay nundom ka atong tao nga nagpautang, unya itong story ni Jesus sa Matthew, nagpakiluoy siya. Sir, maluoy in taon ka, sir. Di pa ko makabayad karon. Pwede ugma na ko mubayad. Kay wag yun ko ikabayad ni mo karon. Pero sunod adlaw, bayranti ka. Ingon in taon si Jesus, sige, may problema. Okay ra. May problema. Sige, ugma. Bayari ugma. Pero pagtalikod niya gikan kang Hesus, miadto siya sa iyang barkada, iyang giingnan, bayri imong utang. Mingon niyang barkada, pasensya lang migo, kay wa pag ko'y kwarta karon, pwede ugma na lang. Dili pwede karon yun. Kinahanglan bayran ko nimo karon. Nakadungog man si Hesus, ang master, sa iyang gibuhat, sa usa ka tawo. Ingon sa Biblia, tungod sa iyang gibuhat, gikuha siya, gidakop siya, unya gihukman siya nga way kaluoy. Tungod kay nakit-an man sa master nga mo na imong gihimo sa imong isig kataw, gipasaylo ta ka, gikaluyan ta ka. Unya karon imong amigo di ka maluoy niya. Karon dali ikaw ang akong silutan. Mo na ang gisgutan sa Biblia, judgment without mercy. Hukman ta nga wa tay di way kaluoy sa paghukom sa ato. Mo na Kristohanon, kuyaw kayo ang fruit of insincerity. Mga lagad ta sa Ginoo nga di ta sincero. Pag-abot sa paghukom, judgment seat of Christ, hukman ta sa Dios nga walay luoy-luoy. Way hangyo-hangyo. May pangturko. Pwede pa hangyon. Paghukom sa Ginoo, di na gyud mahangyo. Ingon sa Biblia, John 3:18, siya nga nagatuo kanako, dili pagahukman sa silot. Apan siya nga dili motuo kanako, hinukman na siyang daan sa silot. Kristohanon, niata karon din ingon sa Biblia, kung di ka mutuo kang Hesus, karon pa lang daan, hinukman ka na nga daan sa silot. Way luoy-luoy. Pag abot sa judgment seat of Christ, kung di ka luwas, impyerno gyud ka. Wa na hangyo-hangyo dito. Maluoy doon. Katanawang rich man ang taong dato pagkamatay niya, asa siya padulong? Ingon sa Biblia, didto sa impyerno giyahat niya iyang mata. Didto sa impyerno, nakunsa sa ito, nang hangyo. Nagkanulong, no? Luke 16, ingon pa niya, amahan nga Abraham, ipadala si Lazaro, ituslo biya tudlo sa tubig, ipatulo sa akong dila, kaya ako gisakit aning kalayo, nang hangyo in taon ng taong dato, ug usa ka tulo nga tubig. Unsa ingon ni amahan nga Abraham? Dili kini mahitabo. Ang naa diha kaninyo, dili na makaanhi kanamo, ug ang niya kanamo, di na pod makatabok nga na kaninyo. Panahon sa judgment seat, Kristohanon, kung di ka luwas, way hangyo-hangyo. Di na madag hilak-hilak, di na madag luhod-luhod. Kung di ka luwas, impyerno gyud ka. Kung luwas ka, moingon si Jesus. Unsa ingon ni Jesus? Well done, the good and faithful servant, enter thou into the joy of the Lord. Kung di ka luwas, depart from me, ye curse, into everlasting fire. Palayo ka nako, tinunglo ka sa walay katapusan ng kalayo.
Muna nga, sa atong kinabuhi, ang kaluwasan, di ni patsamba-tsamba, di ka maluwas pinagi sa pagsimba. Ang kaluwasan, usa kini, ka-personal nga relasyon diya sa Dios. Kinahanglan yun ta, makighimo o pakigsabot, taliwala, nimo nga makasasala, og sa Dios nga manluluwas. Di man ako'y muluwas nimo. Si Kristo naman ang manluluwas. Juan 14:6, ako ang dalan, kamaturan, kinabuhi, walay makaadto sa amahan. Gawas pinaagi nako. Si Jesus sa gyud. Dili si Pastor James. Dili tao si Jesus sa gyud ang dalan nga makaadto sa langit. Amen. So karon nga gabi, igsoon sa pagtuo, mga higala, kundi pa ka sigurado sa imong kaluwasan. Ingon sa Biblia, tanawa. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Dili ugma, why maluwas ugma? Ugma ulahin na ang tanan ingon sa Biblia. Karon nga imong nadunggan ang pulong sa Dios, paghimong desisyon. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Tanawa, karon ang adlaw sa pagdawat. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Ang kaluwasan, libre. Amen? Apan ang kaluwasan, pinakamahal. So, may masturya, Pastor, libre, yung pinakamahal. Oo, ang kaluwasan, libre. Madawat, libre. Pinakamahal ni, kay bugtong anak sa Dios iyang gihatag. Apan wa kay bayran. Himong dawaton. Amen? May God bless is Holy Word, Kristohanon. Unta, di ta magpabiling nga immature. Amen? Ang pagsimba, dapat hamtong na ta. Kabalo na ta Domingo, Miyerkules, Biyernes, para sa bata. Kinahanglan na, ulug-ulugan, unying, kaon. Immature man. Pero kung 10 years old na, uy, dapat mahungit na nag-iya, amen? Siya na mahungit. Mukaon. Sa ato imposible po, pila na ta, katuig, nagsimba niya. Kinahanglan pag yung kaulog-ulugan, simba ta. Dili na. Dapat hamtong na, amen? Dawasan siguro bago pa, kay bisita, simba ta Domingo ha. Anak man ng bata, hamtong. Immature, pero kung dagko na, dapat hamtong na. Sumuna sa atong pag-alagad sa atong Ginoo, dapat mature. May God bless is Holy Word. Yan yung ako antahan sa pagtindog. Atong awiton, closing hymn, page number, kanang nada, Jilbek, nakajita sa tahan, Alisaya. Kutod sa kalumubasa, tanaw sa screen, atong awiton, ihawit na do para sa tungguhin ng Diyos. May kalinang higpit. Verse number 1, ready now, sing. May kalinaw higpit. Dugan ko, kalinaw nga di mawala. Di sa tao, libo, tagpo sa pagsulay, magkabig ang kalinaw niya. Pagilin ka doon, sa
Sincero lang kita sa atong pag-alagad sa Dios ingon sa atong giawit dili ko niya talikdan og biyaan. Amen. Let's pray, closing prayer ang buta. O Dios nga labing gamhanan, Ginoo, ikaw ang tagiya sa among kinabuhi. Kami mapasalamaton Ginoo sa imong mga pulong karon nga gabi. Nagahatag Ginoo og mensahe sa matag usa kanamo unsaon nga mahimo kami nga hamtong nga Kristohanon. Amahan ang Kristohanon nga hamtong makapahimo kanamo nga hamtong mao ra gyud Ginoo ang pagkasinsero. Pagkasinsero sa pagpangalagad kanimo, sinsero sa pagbasa sa imong pulong, sinsero sa pagampo. O Dios, wala ko masayod sa ilang kasing-kasing. Ikaw ra gyud ang nakakita sa ilang kasing-kasing, nasayod sa ilang hunang-hunang apan ako pagampo amahan nga unta Ginoo. Ang matag usa kanamo nga niya karong gabi. Sinsero, tibuok nga kasing-kasing kami tinunanay nga nagapangalagad nga kanimo amahan aron nga mahimo kami nga hamtong nga mga Kristohanon. O Dios, delikado ang dili tao nga sincero. Naay partiality ug naay hukom nga walay kaluoy. Tabangi mi Lord, kauban sa imong pulong mahimo kami nga sincero nga Kristohanon. I-bless ang imong mga pulong, mapabilin sa matag usa na mga kasing-kasing. As we depart from this place, keep us safe sa maguli ang tagi yung special protection ng mahal. Ang ibalik ka niyong Ginoo ang dungog himay o pasalamat, pinagisip ng ngalan o among Ginoo o manluluwas. Amen! Mayong gabi sa tanan.